Pasensya na po pero asawa na ho ako ng anak ninyo. Pero tayo ang unang nagkakilala, hindi ba? Kahit na, kalimutan na lang po natin yun. Matagal lang nangyari yun. Kahit na anong sabihin mo, Iha, ako pa rin ang unang lalaki dyan sa buhay mo. Kaya alam kong namimiss mo rin ako, katulad ng pagkamiss ko sa'yo. May mga bagay na mas mabuting ilibing na lamang sa limot. Mga pangyayari sa buhay na masakit, masalimuot at nagdudulot ng kalungkutan kaya nais mo nang kalimutan. Pero minsan, kahit anong pag-iwas ang gagawin mo, ay parang binibiro ka pa ng tadhana. Kung anong bagay ang nais mo nang kalimutan, ay kusang magbabalik para ipaalala sa iyo ang nakaraan at kung saan ka nagsimula. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angeline. Hindi ko po tunay na pangalan. 31 years old sa kasalukuyan. Isa po akong nurse sa isa sa mga pampublikong ospital dito sa bayan ng Cebu. Nais ko lamang pong sanang i-share sa inyo ang mapagbirong istorya ng aking buhay. Lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya. Kaya naman ginawa ko ang lahat upang makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa pati nga ang puri ko ay ibinigay ko na kapalit lamang ng pera. Second year college ako noon nang maging kabit ako ng isang matandang mayaman. Halos 1 taon din kaming nagkaroon ng relasyon. Hindi ko siya lubusang kilala. Binibigyan niya ako ng pera kapalit ng pagbibigay ko dito ng aliw. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang kaming nawala ng komunikasyon at hindi na kami nagkita pang muli. Kilala ko lang siya sa pangalang Fred dahil yun ang pakilala niya sa akin noon. Wala kaming communication, maliban na lang sa tuwing tatawagan niya ako sa cellphone ko para makipagkita siya sa akin. Ang taong yun ang siyang nakauna sa akin miski. At sa biro nga naman ng tadhana ay siya pala ang ama ng aking napangasawa. Tama po. At sa sumunod na pangyayari, habang kasal kami ng aking asawa, ay lihim na may nangyayari sa aming dalawa. Kung noon, ako ang kabit niya, gayon ay siya na ang kabit ko. College ako noon nang mamatay ang aking ina sa sakit na cancer. Hindi na niya kinaya ang chemotherapy kaya't sumuko rin ang katawan niya. Lalo kaming lumubog sa utang kaya't pati ang natitirang lupa namin ay naibenta na, mabayaran lamang ang pagkakautang niya. Dahil doon, napilitan akong tustusan ang aking pag-aaral ng mag-isa. Ginawa ko ang lahat pati na ang ibenta ang sarili ko. Pero ilang taon na rin ang nakakalipas at hindi ko na rin halos naaalala ang lalaking yun. 19 anyos pa lamang ako noon at hindi ko rin naman pinagsisihan ang nagawa ko. Isa na akong nurse sa ngayon at maganda na rin ang buhay, malayo sa nakagisnan ko. Sa kasalukuyan ay 31 years old na po ako at kakakasal lang namin ng asawa kong si Ralph. Ikinasal kami last year lamang. Nasa bansang US daw ang kanyang ama. Kaya ang kanyang tiyahin ang dumalo sa kasal namin at tumayong magulang niya. Ilang taon na rin daw kasing patay ang kanyang ina. Mabait si Ralph, na isa ring nurse. Nagkakilala na kami sa trabaho. Niligawan niya ako hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon na tumagal din ng 3 taon. Mayaman pala si Ralph. Isang doktor ang kanyang ama sa ibang bansa, habang ang kanyang ina noon ay mas piniling maging housewife na lamang daw kahit na nakapagtapos daw ito ng kursong tourism.
Pero hindi naging hadlang ang agwat ng aming katayuan sa buhay para sa aming pagmamahalan. Napaka down to earth ni Ralph, bagay na nagustuhan ko sa kanya. Walang naging hadlang sa aming relasyon ni Ralph. Masasabi kong maswerte ako sa buhay dahil nakilala ko ang isang gaya niya na gwapo at mapagmahal. Isa lang naman ang kapintasan ng asawa ko. Hindi siya nabiyayaan ng, alam niyo na. Pero ayos lang sa akin yun, kahit na hindi niya ako nasasatisfied sa kama. Aware naman siya na hindi siyang unang lalaki sa buhay ko. Dahil bago kami ikinasal, ay maraming beses pang may nangyari sa amin. Ngunit kung ikukumpara ko siya sa unang lalaki sa buhay ko, ay di hamak na talong-talo ang mister ko. Pero dahil mahal ko si Ralph, ay tanggap ko kung ano man ang kakulangan niya. Marami naman pwedeng maging paraan kung talagang nakukulangan ka sa asawa mo. Pero nagbago ang lahat ng yun nang dumating sa buhay namin ang kanyang ama. Nang umuwi ito galing abroad. Han, uuwi pala si Dad. Ayos lang ba sa'yo na dumito muna siya? Gusto na raw niyang mag-for good dito sa Pinas eh. Ayaw naman niya sa lumang bahay dahil malungkot daw. Siya nga pala eh, nanghihingi na nga rin siya ng apo. Natawa ko sa sinabi ng asawa ko. Bakit naman hindi? Ano ka ba? Pamilya mo siya kaya okay lang sa akin. At masaya nga ako sa wakas eh makikilala ko na rin siya. Paman, madalas nga nilang pag-awayan yun ni Mami. Ay nako, sana naman hindi mo naman yun sa kanya no? Hindi no, ano ka ba? Ayos lang ba sa'yo ngayon kung sakaling magkaroon ulit ng babae ang tatay mo? Tanong ko sa mister ko. Oo, okay lang din naman sa akin kasi matagal na siyang biyudo. Tsaka kilala ko yun. Sigurado nga hanap talaga yun ng babae dahil hindi sanay ng hindi nakakadilig. Napatawa na lamang ako. Huy, grabe ka. Matanda na kaya ang daddy mo, no? Sinong may sabi? Hindi mo pa kasi siya nakikita sa personal, kaya nasasabi mo ang ganyan. Mas pogi pa nga't matikas pa yun sa akin eh. Nasa 63 na yun pero mukhang nasa 40s pa lang. Hindi ko pa naman nakikita ang papa niya sa personal. Pero kapag nagbi-video call sila, ay talaga namang may itsura ang ama nito. Walang duda. Pamilyar nga ito sa akin eh. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko ito nakita. Mabait naman ang kanyang ama. Isang simpleng hi and hello ang ginagawa namin kapag nagbi-video call sila ni Ralph. Kaya pati ako ay excited na rin na makita ang matanda. By next week Han, aayusin ko na yung guest room para kay Papa. Excited na kami ni Ralph na hinanda ang kwarto ng aking biyanan. Papalapit na kasi ang araw ng pag-uwi niya. Naghanda din kami ng konting salo-salo. Ako na mismo ang naghanda ng mga lulutuin dahil darating din kasi ang kanyang mga tiyahin. Busy ako ng araw na iyon. Si Ralph ang sumundo sa kanyang ama sa airport ng Cebu. Habang kami naman ni Tita Belen ang naghanda ng mga pagkain. Puro paborito ng matanda ang mga inihanda namin. Mahilig kasi siya sa seafood at health conscious daw yun kaya less karni kami. Beef steak at creamy beef lamang ang karning handa namin. Tara, pakilala kita. Napakalakas talaga ng kabog ng dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Papalapit na kami sa kanyang ama at nang magtama ang mga mata naming dalawa ay para bang bumalik sa alaala ko ang mukhang iyon. Kung pwede lang akong lamunin ng lupa ng mga oras na yon ay hiniling ko na. Nang magdaop ang palad naming dalawa ay ramdam na ramdam ko ang pagpisil nito sa kamay ko. Alam ko ng mga oras na yun miski na natatandaan pa ako ng matanda. Ang college student na naikamo niya kapalit ng pera. Hiyang-hiya ako ng mga oras na yun. Pero siya ay parang wala lang.
Umakto itong normal na parabang hindi niya ako kilala. Ngunit alam ko, dahil pag nagsasalubong ang mata naming dalawa, ay isang ngiti na kakaiba ang binibigay nito sa akin. Si Fred sa aking pagkakakilala ay ang ama pala ng aking asawa na si Alfredo, ang unang lalaki sa buhay ko. Masakit isipin ang nangyayari. Sa isip ko ibang klase rin talagang magbiro ang tadhana. Akalain mo yun, ang mag-ama ang dalawang lalaki sa buhay ko. Hindi ko may paliwanag noon ang nadarama ko. Gusto kong tumakbo pabalik sa loob ng bahay, magtago sa kwarto naming mag-asawa at hindi na ako lalabas pa para hindi ko siya makita. Pero hindi naman pwede. Ano na lang ba ang patutunguhan ng buhay namin ngayon ni Ralph? Sobra naman kong magbiro ang tadhanang to sa akin. Bakit naman sa dinami-dami pa ng ama sa mundong to? Bakit si Fred pa ang naging ama ng asawa ko? Pa, meet my beautiful wife, Angeline. Angie na lang for short. Han, si Papa. Ipinagmamalaki pa ako ng asawa ko. Pero sobra akong nanliliit ng mga oras na yon, Miss Kay. Napayuko na lamang akong tinanggap ang nakalahad na palad ng matanda. Nanginig pa nga ako nang yakapin niya ako. Welcome to the family, Jeline. Kakaiba ang titig nito sa akin. Nakakatunaw, nakakatakot, at hindi ko mapigilan ang sarili kong kabahan. Hindi ko kaya na salubungin ang mga tingin na iyon, kaya napayuko na lamang ako. Paano ko ba sasabihin sa asawa ko na ang kanyang ama ang unang lalaki sa buhay ko? Na ang lalaking kinukwento ko sa kanya ay ang ama pala niya. Wala kasi kaming sikreto ni Ralph sa isa't isa. Kaya nga nasabi niya rin sa akin ang tungkol sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. At nasabi ko nga rin sa kanya ang lalaking unang naging karanasan ko. Pero mukhang hindi ko kayang sabihin sa kanya na ang lalaking yun pala ay ang tatay niya. Tama, naging kabit ako noon ni Fred. Napakalaking halagang binigay nito sa akin noon bago kami tuluyang mawalan ng komunikasyon. Nagulat lang ako noon sa pag-uwi ko sa tinitirhan kong bahay ay nakita sa bag ko ang isang sobre na puro pera. Yun ang ginamit kong pambayad sa tuition ko. At dahil nawala na nga kami ng komunikasyon, ay naging working student ako para matustusan naman ang gastusin at pambayad ko sa renta ng bahay. Dahil wala naman na akong problema sa pambayad ko ng tuition. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayaring yun. Masaya silang lahat habang ako ay pumasok na sa silid namin ni Ralph. Gabi na rin kasi noon. Nagiinuman sila sa labas at mahalasing na rin. Iniiwasan ko ang aking biyanan kaya nagdahilan ako kay Ralph na papasok na ako sa kwarto para magpahinga. Totoo namang pagod na ang katawan ko pero mas pagod ang isipan ko dahil sa nangyari ngayong araw. Nakaramdam ako ng uhaw kaya lumabas ako ng kwarto. Nasa labas silang lahat, nagiinuman at nagkakantahan. Kumuha ko ng tubig sa kusina at nagulat na lamang ako nang bigla na lamang may sumulpot mula sa likuran ko. Gulat na gulat ako nang makita ang matandang si Fred na nakatitig sa akin. Namumungay ang kanyang mga mata at halatang naparami na rin ang nainom nitong alak. Naaalala mo pa ba ako, Jeline? Namiss kita. Ang liit nga naman ng mundo. Akalain mo yun, ang anak ko pang napangasawa mo. Natutuwa ako at nakagraduate ka na ng college. Sinubukan kitang kontakin noon nang bumalik ako ng Pinas, pero hindi ko na matawagan ang number mo. Kumusta ka na? Hindi ako makapagsalita nun, Miss Kay. Hindi rin ako makatingin ng diretso sa kanya. Sana ho hindi to malaman ni Ralph. Ayokong malaman niya na magkakilala na tayo noon pa. Sabi ko lang dito. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko naman sasabihin kaya hindi niya malalaman. Pero alam mo ba, mas gumanda ka pa yata lalo ngayon kaysa nung last na nagkita tayo. Sabi ko na nga ba ikaw yan? Unang kita ko palang sa litrato niyo nung kasal kayo. Alam ko nang kilala kita.
Hindi nga ako nagkamali. Hinawakan ako nito bigla sa bewang. Nagulat pa ako pero hindi ko siya magawang sawayin. Lasing na ho kayo? Tatawagin ko lang ho si Ralph. Wika ako dito. Ayaw mo na ba sa akin? Alam mo bang naaalala ko pa rin ang unang gabi nating dalawa noon? Takot kong itinulak ang matanda dahil baka may makakita sa amin. Bit-bit ko ang pitsil ng tubig at baso na nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Aaminin ko, gusto ko ang yakap niya sa akin. Mabilis na nag-init ang katawan ko sa bawat pagdaiti ng balat niya sa katawan ko. Teka, nababaliw na yata ako sa nangyayari. Sa totoo lang, tama naman ang sinabi ng asawa kong si Ralph. Matikas pa si Fred sa edad niyang yun. Matangkad at napaganda pa rin ang katawan. Kahit may edad na ay pansinin pa rin. Hindi may pagkakailang mas gwapo nga ito kay Ralph. Nakakabahala ang nararamdaman ko sa kanya. Ang bawat reaksyon ko sa pagyakap niya sa akin kanina ay para bang bumabalik ang aming nakaraan. Naaalala ko pa lahat ng nangyari sa amin noon. Kung saan niya ako unang dinala at kung magkano ang binigay niya sa aking pera. Hinding-hindi ko yon makakalimutan. Sa mga lumipas na araw ay hindi na rin naman naulit pa ang nangyari sa kusina. Marahil ay sadyang nakainom lang talaga siya noon. Parang wala lang, kaya nagpapasalamat ako. Kapag nagtuloy-tuloy ang ganito, ay mapapanatag ang kalooban ko. Maalaga siya sa aming dalawa ni Ralph. Pagkagising nga namin ay may nakahanda ng almusal at baon para sa pagpasok naming dalawa. Naging normal ang lahat sa aming tatlo. Hanggang isang araw noon, miski. Dito na ako kinabahan. Nag-change ship si Ralph. Panggabi na ang pasok niya habang ako ay sa araw. Wala siya sa bahay tuwing gabi, kaya sobra akong kinakabahan sa maaaring mangyari sa amin ng matanda. Unang araw ay iniiwasan ko na lamang ang biyanan ko. Sasabihin kong kumain na ako kaya hindi ako makakasabay at magkukulong na lamang ako sa kwarto. Ngunit sa mga sumunod pa na araw at linggo, hindi pwedeng hindi kami magpang-abot na dalawa. Pumunta ako noon sa kusina para uminom ng tubig nang bigla itong magsalita. Angie, samahan mo naman ako manood ng TV. Nako inaantok na ho ako . Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman po sa ganon. Kung talagang hindi ka umiiwas, halika't samahan mo ko. Mabilis akong naupo malapit sa tabi niya. Matagal ang namayaning katahimikan sa pagitan naming dalawa. Alam mo ba, Jeline, nangihinayang talaga ako ng sobra dahil ikaw ang naging asawa ng anak ko. Hindi ako umimik. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat. Sayang nga lang dahil biglaan ang pagpunta ko nun sa US, kaya hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Kalimutan na lang ho natin yun. Matagal ng panahon yun . Nagulat na lamang ako sa mga sumunod na ginawa ng matanda. Nang magsimula itong halikan ako sa batok, sa tenga, nakagaya ng ginagawa niya sa akin noon. Pero sa halip na tanggihan ko siya at layuan, ay tila ba ako napako sa aking kinauupuan. Dahil hindi ako tumutol sa ginagawa ni Fred. Oo, hindi ko lubusang maisip na magagawa ko yun. Pero nagustuhan ko. Namimiss ko ang bawat pagdampi ng mga labi niya. At ang mga sandaling yun, miski, alam kong nagkasala ako sa asawa ko. May nangyari sa amin ni Fred ng gabing yun. Sa sofa, sa may sahig. Para kaming bagong kasal na nasabik sa isa't isa. Malaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa ko. Alam ko yun. Pero kay Fred, alam kong makukontento ako.
Hindi katulad sa asawa ko na kailangan ko pang gumawa ng paraan para masatisfy ako. Alam kong iisipin yung malandi lamang ako. Pero mahirap yatang tanggihan ang lalaking naging una sa buhay mo. Halos buong magdamag kaming nagpakasasa na dalawa. Pagising ko kinaumagahan ay dumating na si Ralph, kaya nagmamadali naman akong naligo dahil baka maliit pa ako sa trabaho. Kahit masakit ang katawan ko at tinatamad pa akong bumangon. Hindi ako mapalagay noon nung nasa trabaho na ako. Ang isip ko ay nasa bahay pa rin. Pinananabikan kong makauwi at makita siya. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng lahat ng to, pero talagang nalilito ako sa nararamdaman ko ngayon. Bakit nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit nga ba ako pumatol sa ama ng mister ko? Kung noon ay naging kabit niya ako ay maiintindihan ko pa ang sarili ko. Pero ngayon na kinabit ko siya ay hindi ko na talaga maipaliwanag. Pati ako ay nalilito sa damdamin ko. Anong gusto mong ulam mamaya? Chat pa sa akin ng matanda. Beef steak na lang po. Reply ko naman sa kanya. Your wish is my command, beautiful. Tapos heart emoji. Kinikilig ako noon, sa totoo lang. Tequila or whiskey? Pinili ko ang tequila. Hindi ka pa rin nagbabago. Palagi kaming magka-chat habang nasa trabaho ako. Alam kong mali ang pagkakaroon namin ng lihim na ugnayan. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Dahil gusto ko ang nangyayari sa likod ni Ralph. Mas marami pa nga yata kong oras para kay Fred kaysa sa asawa ko dahil nga sa oras naming dalawa. Darating siya sa bahay, ako naman ay aalis para pumasok. Ilang buwan din na ganoon ang setup naming dalawa. Minsan nga ay hindi pa kami nagpapang-abot sa bahay. Nung una ay isip kong nagkaganito lamang ako dahil si Fred ang unang lalaki sa buhay ko. Pero unti-unti ay nakukonsensya na rin ako. Yun nga lamang, sa tuwing may iwan na naman kaming dalawa, ay hindi ko rin napipigilan ang aking sarili. Mahirap, Miss Kay. Pilit kong pinipigilan pero hindi ko naman magawa-gawa. Walang kaalam-alam si Ralph sa kalokohan namin ng kanyang ama. Niwala man lamang siyang pagdududa sa aming dalawa. Alam kong malaki ang tiwala niya sa akin. Masaya ako sa nakikita kong magkasundo kayo ni Papa. Isang araw ay bigla na lamang niyang sinabi sa akin. Mabait din naman kasi ang Papa mo, kaya mabilis ko rin siyang nakapagpalagayan ng loob. Mabuti naman kung ganunhan, dahil mapapanatag ako kapag umalis ako. Isa kasi ako sa napiling isama ni Doc Chavez sa medical outreach na gagawin nila sa bundok. Natigilan ako bigla. May iwan muna kayo rito. Okay lang ba? Tanong pa nito sa akin. Ha? Oo naman. Wala namang problema. Okay lang ako rito. Ayoko rin naman sa bundok. Nakakapagod kaya ang mag-medical outreach. Pagrarason ko pa. Pero sa kaloob-looban ko, ay masaya akong maiiwan dito sa bahay. Buong gabi kong makakasama ang matanda. Wala akong kakatakutan na baka mahuli kami bigla ni Ralph. Tinulungan ko pa ang asawa ko na mag-impake ng kanyang mga gamit. Habang ang matanda naman ay inihanda ang mga baon na pagkain ni Ralph paakyat sa bundok kasama si Dr. Chavez para sa medical outreach na taon-taong ginagawa ng ospital namin. Masaya ako nang makaalis na si Ralph. Maaga akong umuwi ng bahay. Paano kung mahuli tayo? Tanong sa akin bigla ng biyanan ko habang nakahiga ako sa balikat niya. Grabe naman ang tanong na yan. Saan ka sasama? Sa akin o sa anak ko? Tanong pa ng matanda. Kailangan ba talagang sagutin ko ang tanong mong yan? Kunwari lang naman, paano nga kung mahuli tayong dalawa? Hindi ko alam, Fred. Mahal kita. Pero asawa ko ng anak mo. Sagot ko dito. Pero ako ang nauna sa buhay mo.
Hindi ka kayang paligayahin ni Ralph. Alam ko, dahil kilala ko ang anak ko. Bulong nito sa akin. Alam ko ang kulang sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Fred o Alfredo sa tanong niyang yun. Hindi ko rin alam kung sino ang pipiliin ko kung dumating man ang araw na kailangan kong mamili. Mahal ko ang asawa ko. Alam ko yun. Kay tagal na ng relasyon namin. Wala akong duda sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang hindi ko lamang maipaliwanag ay ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Fred. Gusto ko lagi siyang kasama. Namimiss ko rin siya. Pero hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Kung mahal ko ba talaga siya o init lamang ng katawan tong nadarama ko. Linggo na nang makauwi si Ralph. Kita kong pagod na pagod ang asawa ko. Pinagluto ko siya ng paborito niya at pinagsilbihan ko siya katulad ng dati. Sobra na yata ang kakapala ng mukha ko sa mga pinaggagawa ko. Kahit alam kong mali ay tinutuloy ko pa rin. Bago siya matulog ay may nangyari pa sa aming dalawa. Habang nakatitig ako sa mukha ng aking asawa, bigla na lamang tumulo ang luha sa aking mga mata. Biglang bumalik sa alaala ko ang lahat ng pinagsamahan naming dalawa. Para kong biglang natauhan nun, miski. Para bang bigla na lamang may bumatok sa akin. Paano ko nga panagawain sa mister ko? Gayong wala naman tong ibang ginawa kundi mahalin ako. Tinanggap ako nito nung sinabi ko sa kanyang nagawa kong maibigay ang sarili ko noon para maipambayad sa tuition ko, kaya hindi siya ang unang lalaki sa akin. Ngunit sinabi nitong tapos na ang lahat. Ang nakaraan ay nakaraan na. Niyakap ko si Ralph ng mga oras na yun. Para akong nahimasmasan bigla sa kahibangan ko kay Fred. Hanggang kinabukasan, kinausap ko yung matanda at sinabi ko sa kanya na tigilan na namin ang kalokohan naming dalawa. Nakita kong lumungkot ang mga mata ng biyanan ko. Pero alam niyo ba kung anong sinabi niya? Walang problema, iha. Hinihintay lamang kita na ikaw ang kusang magsabi niyan. Mabuti ang naisip mo. Hindi ho ba kayo nagagalit sa akin? Hindi niyo ho ba sasabihin kay Ralph ang totoo? Hindi, iha. Marami rin akong pagkakamali. Pero yang si Ralph, lagi akong pinapatawad kahit na ilang beses akong nahuhuli ng mami niya na merong babae. Mabait yung anak kong yan. Kaya kung yan ang napili mo, natutuwa naman ako at malinaw na sa'yo kung sino ba talaga ang mahal mo. Kaya nga tinatanong kita noon kung sakaling mahuli pa tayo, sino ang pipiliin mo? Mukhang nakapag-isip ka na sa ngayon. Siya nga pala, sinabi ko na kay Ralph na aalis muna ako at dun muna ako sa dating bahay. Ikaw na munang bahala sa kanya. Ayos lang ho ba talaga kayo ron? Oo naman, iha. Huwag mo akong intindihin. Nandun ang tita Belen mo at nandun din ang mga apo ko. Sa ngayon, Miss Kay, may dalawa na kaming anak ni Ralph. Simula kasi nung umalis ang biyanan ko, 2 taon na ang nakakalipas, ay masaya kong sinabi kay Ralph na gusto ko na rin magkaroon ng anak. Kaya tinigil ko noon ang paggamit ko ng pills. Iba ang saya na nararamdaman ko ngayon. Ngayong naging sentro ng aming pagmamahalan ang Diyos. Wala nang takot na bumabagabag sa puso ko. At nagpapasalamat talaga ako na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi na rin ako naiilang kapag nagkikita kami ni Fred. Dahil ang matandang yun ay may bago na namang kinababaliwang babae. Yun nga lamang ay kaparehas na niyang byuda. Sadyang babaero lang talaga ang matanda na tinatawanan na lang naming mag-asawa. Sa bawat araw ay hinihiling ko pa rin sa Panginoon na patawarin niya ako sa nagawa kong kasalanan. Ngunit isang bagay lang ang talagang inilihim ko sa asawa ko, na nagkaroon kami ng ugnayan ng kanyang ama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Nurse Jelena.